Madalas ko makita dito sa social media itong Pacific View Deck sa Dingalan. Kung manggagaling ka sa Metro Manila, alam nating ito ay may kalayuan. Kaya ang tanong, sulit ba talaga itong puntahan? Tara mga broski, samahan niyo ako sa biyahe pa Dingalan. Approximately nasa 200 kilometers ang driving distance nito mula sa Metro Manila. Estimated driving time ay 5 hours. Kaya mas maaga ang alis, mas maigi. First long ride ko nga pala ito and hopefully many more to come with my XC. So tinry ko na rin mag-expressway for the first time ng nakamotor. Hindi naman pala masyadong masaya pag unang beses kang nakapasok sa expressway ng nakamotor. Dito sa route na to, pwede ka mag-NLEX, SCTEX, CLEX papunta sa Cabanatuan. Pero ako, pinili ko mag-exit agad sa Balagtas at i-take ang Plaridel Bypass Road since maaga pa naman. Nagkaroon lang ako ng minor problem along the way. Manual ko lang kasing tinitignan yung mapa gamit yung phone. Hindi ako nag-setup ng phone holder. Pag nag-waze kasi ako, baka malobat na ako bago pa makarating. Nag-base lang ako sa mga signages at paminsan-minsang pag-check ng phone. Ang problema, hindi ko napansin to. At paglampas ako, nag-check ng phone kaya medyo nalihis tayo ng ruta. Pagpasok sa Laur, grabe. Bibigyan ka na ng napakagandang view dito. Sa totoo lang, medyo nagdalawang isip ako kung itutuloy ko tong ride na to. Pero nung nandito na ako, dito ko nasabi na buti na lang tumuloy ako. Sobrang relaxing niya talaga. Mga ilang kilometro lang, mararating mo na itong Gabaldon Welcome Arch. Maraming nagsa-stop over dito at nagpapapicture sa signage. So nandito na tayo sa signage ng I Love Gabaldon. Tapos meron tayo dito canteen. So dito na tayo mag-aalmusal mga broski. Mula dito, magaan na lang ang biyahe. Plus binabaybay mo ang paanan ng Sierra Madre kaya ang ganda rin ng view. Bago dumating sa destination, di ko mapigilang hintuan itong part na to. So mga broski, parang mga 5 minutes away na lang tayo dun sa Pacific View Deck. Tapos biglang ganito yung madadatnan mo rito, mapapahinto ka talaga. Hey! Sobrang ganda mga broski, para CS Moto. Pag nandito ka na, grabe na talaga yung experience. Sasalubungin ka nila upon arrival. Bibigyan ka nila ng heads up sa mga dapat pong bayaran pagpunta sa view deck. Ang entrance po nila doon 50 per head po, sa parking 20. Sa toll gate po 300 po siya. Okay. May konting off-road na dadaanan papuntang parking space para sa mga motor. Kaso nga lang, hindi pang off-road ang gulong natin mga broski kaya bumalik tayo at sa baba na lang nagpark. Hindi kaya, madulas. Pwede sumakay dyan. Pwede sumakay, hindi kaya, doon pa lang nadudulas na ako eh. Tayo dito sa baba. Hindi natin kinaya sa off-road. Kaya sasakay tayo kay tatay. Tayo, ano po pangalan niya? Bencio po. Ito, inatrasan natin. Hindi kaya, pag lumusot ako dyan, wala na. Ito, sabi ko na eh. Kaya bumalik na ako eh, sabi ko marami pa po. Kami natin kaya to. Oh, dami. Hindi kaya ng motor natin to. Kasi yung konting putik pa lang, madulas na yung sa akin. Oo eh, kung ganyan pa. Anong oras maganda ba talaga dito? Mas maganda. Kanina marami na bago sumikat ang araw yung... Mula sa parking space, may trekking ng konti. Malapit lang daw. So may trekking muna tayo. Malapit lang to tay. 5 minutes. Alam ko na yan. Pero isa sa mga kumuha ng pansin ko dito ay yung mga warning signs na to. Kaya pala may armas si Tay Densyo. Kailangan pala magdoble ingat. Matapos ang ilang minuto na malalim na paghinga, eto na ang bubungad sa'yo. Nagbayad lang tayo ng 50 pesos para sa entrance fee at pwede ka na magpahinga dito sa mga cottages para magpalipas ng konting hingal. Pagdating mo, parang hanapin mo muna yung upuan kasi medyo nakakahingal. Free of use naman ang mga cottages dito mga broski.
Pagtapos yan, hahayaan ka na ng guide na i-enjoy ang buong park. Walang time limit at hihintayin ka ng guide hanggat gusto mo nang bumalik. Kaya sawa ka na dito, broski. Merong 3 view deck dito pero sabi ni Ty Dencio, napakahaba ng pila dito every weekend. Kaya mas ma-enjoy mo ito pag weekday ka pumunta. By the way, Monday nga pala ako pumunta dito kaya napakagaan ng crowd. Sobrang nasulit ko talaga. Swak na swak din ang CS Moto sa ganitong klase ng mga gala. Hindi mo na kailangan magpalit after ride dahil Instagram ready na agad ang outfit mo. Itong part na ito nga pala yung tinatawag na Batanes of the East. Bukod sa kahawig nito ang mga bulubundukin ng Batanes ay meron din nitong lighthouse na very iconic sa Batanes. Kailangan din daw mag-trekking papunta dito pero mas mahaba ang kailangang lakbayin. After sa view deck ay pwede rin maging side trip ang Dingalan Aurora Grotto. 50 pesos naman ang entrance fee dito pero required daw kumuha ng insurance worth 60 pesos. So 110 pesos ang binayad natin dito. 100 steps lang naman ang aakyatin dito at ito ang itsura sa taas. Kung napapanood mo to at kaya mo pang gumala, I suggest gawin mo na. Sometimes we feel like we can be here for long pero hindi natin sigurado ang mga sorpresa ng buhay. At isa pa, ibang-iba pa rin pag ikaw yung mismong nakarating dito. Hindi mo maipagpapalit sa kahit na ano. Malaking tulong din ito para sa mga lokal na nakikinabang sa mga tourist spots. Hindi lang dito, kundi pati sa lahat ng mga tourist spots natin dito sa Pilipinas. Patuloy nating suportahan para mapanatili ang pangangalaga at mai-preserve ang mga natural na ganda nito. Hanggang dito na lang muna mga broski, pagkita-kita tayo sa mga susunod pa na gala. Isa lang ang masasabi ko, sobrang sulit ng ride na to. Shoutout nga pala sa mga broski natin from Moncada, Tarlac. Sobrang solid kayo at ride safe palagi. Astig ka, broski!